Ito yung araw na bumalik kami dito sa Mindanao for the second time, specifically dito sa Talocogon, dito sa hometown ni Rene Baterbonia. And finally, nagkaroon tayo ng chance para mabisita or makasama man lang yung family Baterbonia. So tara, bali nag-stay kami dito ng 5 days. Bali, ito na yung pinaka day 4 and 5 namin. So paalis na kami dito sa hotel dahil lilipat kami ng hotel. Fully book kasi itong Madigon Hotel nung binubuk ko to. So basically 3 days lang kami dito or 4 days ata. Tapos yung remaining days namin is dito na, lumipat na kami ng hotel. At yung nilipatan naming hotel dito lang din naman along the area ng San Franz dito sa Agusan. So eto yung nalilipatan namin. La Perla yung pangalan, pero alam mo, sobrang okay din nito. Parang Italian inspired yung datingan nito. So eto, shout out din pala kay Ate Noemi na nag-assist sa atin dito para may akyat yung mga gamit natin dito. So ayun, maraming salamat. Alam mo, okay din tong hotel na to. Very luxury yung datingan. Tapos malinis din. Parang katulad lang din dun sa Madigon. So talagang okay na okay din talaga. Actually, yung araw na to dapat magpapahinga lang kami dahil kahapon galing kami ng Davao. Talagang nagbiyahe kami, balikan lang. So talagang nakakapagod. Ganun kami ng trip, 'di ba? 4 hours yung biyahe papunta ng Davao. Tapos balikan lang din. So parang saglit lang kami doon. Pero okay lang dahil worth it din naman dahil nabisita namin yung Davao. So eto, after namin mag-refresh, diretso kami dito sa mall na to. Bali bumili kasi kami na itong Lysol dahil yung binili naming durian medyo nangamoy dun sa kotse na nirentahan namin. After namin mamili, dumiretso kami dito sa kainan dito. So kakaiba yung rice nila dito pero healthy daw yan. Kumain lang kami dito saglit din. Bumiyahe na kami ng mga mahigit 1 oras going dun sa pinaka-libingan ni Rene para bisitahin ulit siya. Alam mo na mga unang punta ko dito sa puntod ni Rene, medyo nalulungkot talaga ako every time na bumibisita ako dito. Pero itong mga previous na bumibisita ako dito ng 40 days ni Rene, kahit papano nababawasan na yung lungkot or yung bigat dahil nakikita ko na sobrang dami talagang nagmamahal dito sa taong. At every time na nakikita kong okay yung pamilya ni Rene na unti-unting natutupad na yung mga pangarap niya para sa pamilya niya, kahit papaano nababawasan yung lungkot na nararamdaman namin. So eto, dumiretso kami dito sa Talocogon para sunduin si Fem. So yun yung pinaka naging way namin para makadiretso kami dito sa bagong bahay ng Baterbonia family. So nakakatuwa lang dahil kahit papaano nakikita mong nagiging okay yung buhay nila na kahit na wala man si Rene, yung pangarap man lang tutupad ng paunti-unti ng dahil sa mga taong na-inspired ni Rene at mga nagmamahal talaga sa pamilya Baterbonia. Alam mo, sa totoo lang wala kaming planong pumunta dito dahil alam naman namin at naiintindihan namin na sobrang daming inaasikaso ng mga to at the same time sobrang hiyang-hiya kami na pumunta dito dahil sino ba naman kami, di ba? Hindi naman nila kami kaano-ano tapos bigla na lang kami pupunta dyan or susulpot dyan. Pero ayun na nga, nagkataon lang talaga, nagkaroon ng pagkakataon na mabisita talaga sila. So maraming salamat Fem dahil siya talaga yung naging way namin para makapunta kami dito. Alam mo, sobrang natutuwa din ako dito sa pagka-welcoming nila dito na para bang part na ako ng family nila. Alam mo yun? Sarap lang din sa feeling, yung tipong nakasama mo yung mga nakasama ni Rene, yung family niya, yung relatives niya, yung mga taong humubog sa pagkatao ni Rene Baterbonia. Isa to sa mga nagbigay ng malaking comfort sa akin nung nakabisita ako dito dahil alam nyo naman, sobrang affected talaga ako kahit hindi ko kaano-ano to si Rene Baterbonia. Grabe yung epekto niya sa amin na to the point na hindi naman namin siya kakilala pero gumastos kami. Bumisita kami dito sa lugar na hindi naman namin napupuntahan pa. Pero ganun pa man, hindi ko pinagsisisihan lahat yon at wala lang yon dahil lahat ng mga natutunan ko sa kanya ay hindi babayaran ng pera. Bali, kinuha pala namin ni RV yung 2 durian na binili namin sa Davao dahil binili ko talaga yun para dito sa kanila. At saka hindi pa ako sanay kumain ng durian pero sa susunod kakain na ako niyan, promise. Alam mo, sa sandaling nandito ako sa bahay nila, talagang nakita ko kung paano kasimple lang sila at kahumble. Saka kahit ganun na may pinagdadaanan sila, nakukuha pa rin nilang ngumiti at maging masaya kahit papano. Which is tama lang naman dahil I'm sure hindi magugustuhan ni Rene kapag nakikita silang nalulungkot palagi. And syempre, of course, tayo mga taga-suporta nila, syempre, ayaw din nating makita na nalulungkot lang sila. Alam mo, ito si RB, parang akala mo, unang kita pa lang namin, pero parang akala mo matagal na kami nagkakilala na para bang sobrang close na namin sa isa't isa. Alam mo, siya pa nag-vlog nito, siya talaga may hawak ng phone ko talaga. So, siya yung nag-vlog ng pagkain namin ng durian dito. Kaya sabi ko sa kanya, yung lahat ng kikitain ng vlog niya na to is mapupunta sa kanya 100%. And even yung ibang vlog ko talaga, sinabay ko na rin, binigay ko sa kanila. Nakakatuwa lang din tong batang ito, parang kapatid na rin yung touring ko dito. Napakabait din nito. Talagang lagi kong pinagpe-pray na maging successful din to sa larangan ng basketball. Alam mo, habang nandito kami sa kanila, nagkaroon kami ng chance para makakwentuhan sila. At even itong picture na to, nandito sa ref nila. Alam mo, may kwento rin to. Alam mo, itong unang picture na makikita mo dito sa kanan. So, ayan yun. Yan yung bagong taon na wala daw silang handa. Tapos, etong pangalawa, hindi daw hinayaan ni Rene na mangyari
nangyari ulit yon. Kaya eto, nagkaroon na sila ng maraming handa. Nakakatuwa lang yung sobrang pagka-responsable o yung mapagmahal nito sa pamilya niya. Kaya alam mo, hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang bait ni Rene. Dahil eto, yung pamilya pa lang nito, sobrang nakita ko talaga kung gaano ka-genuine at napaka mabubuting tao. So, sa lahat ng mga nambabash sa kanila, grabe, hindi ko maintindihan kung bakit. Alam mo yung pati sa pagnenegosyo nila na hindi ko maintindihan kung bakit binabash nila na wala naman silang ginagawang masama at lumalaban naman sila ng patas. Wala naman silang tinatapakang tao. Marangal din naman yung ginagawa nila at wala akong nakikitang masama sa ginagawa nila. At isang way din yun ng pag-alala kay Bobet at sa mga taong taga-suporta niya. Alam mo, share ko lang yung hiniling lang namin dito kay Ma'am Rovelyn is yung mahagman lang namin sila bago man lang kami umuwi ng Manila. Pero alam mo, ang binigay niya sa amin, dito na kami pinag-dinner, dito pa kami pinatulog, pinag-overnight. I mean, grabing experience yung binigay nila sa amin, talagang hindi namin makakalimutan. At isa pa sa pinaka-na-amaze ako sa sinabi ni Ma'am Rovelyn, tignan nyo. Ito yung sinabi niya nung dito kami matutulog. Magkano po ang per night dito, ma'am? Hindi ko sa aming bahay. Rinta lang din po ako rito. Ang may-ari nito is yung lahat ng nagpadala ng condolences at pagmamahal sa akin. Wow, grabe. Sinishare niyo po sa amin. Grabe, thank you po. Grabe yung humility nila. Sobrang humble talaga. I mean, is this the kind of person na binabash nyo? Talaga ba? Hindi ko talaga maintindihan na sa sobrang bait ni Rene and the Baterbonias family at sa sobrang daming mga na-touch o na-inspire ng pamilyang ito, ay meron pa rin talagang mga taong hindi makarelate, nambabash, at kung ano-ano pang sinasabing masasama towards the family. These people doesn't have hearts to relate. I mean, para sa akin there's no reason to hate this kind of people. Kaya nga sobrang dami nagmamahal sa mga taong to sa loob at labas ng bansa. Aminin mo yan o hindi, you are completely aware sa mga bagay na yan. And even those bashers are completely aware. It's just that mas nananaig lang siguro yung inggit or yung bitterness sa kanila. Siguro, intindihin na lang natin siguro, ano? Alam nyo naman those people who needs understanding are those people who are sick. Okay, so ito na yung kinabukasan. Bali, nag-breakfast lang kami dito at nagpaalam na rin dito sa kanila para, ayun, makabiyahe na rin. Alam mo, sa sandaling panahon na nag-stay kami dito sa kanila, sobrang laking fulfillment sa puso namin. Minsan sa buhay namin, nakasama namin yung mga pamilya ni Bobet, yung mga magulang ni Bobet na nagpalaki sa kanya. Alam mo kung ano yung isa sa mga natutunan ko kay Bobet? Yun ay yung isang maging mabuting tao sa kapwa mo. Kahit na minsan hindi na sila nagiging mabuti sa'yo. Always choose to be kind. Gaya ni Rene, bawian mo ng kindness. Yan ang pinakamagandang bawi or sagot sa mga nambabastos sa'yo. At saka, libre lang naman maging mabuti. Hindi naman yung kabawasan sa pagkatao. Alam mo, darating yung araw na mawawala itong issue na to tungkol kay Rene. At darating yung araw na unti-unti siyang makakalimutan ng mga tao. Darating yung araw na makakamove on tayong lahat. Pero alam mo, ang may pagmamalaki ko, na minsan sa buhay ko or sa buhay natin ay mayroong isang tao na tumatak sa libu-libong Pilipino at nakapagbigay ng malaking inspirasyon sa mga tao. Si Rene ay naging isang malaking inspirasyon sa maraming Filipino, mula sa kabataan, sa mga titas of Davraas, hanggang sa mga magulang at matatanda, na ang pangarap ay kaya mong abutin, na kahit anong hirap, basta may determinasyon, pagmamahal sa pamilya at kapwa, at higit sa lahat, may pananalig sa Diyos. Alam mo, at the end of the day, I'm just nobody. And we are all nobody kapag tayo ay natapos na sa mundong to. At ang may iwan na lang ay yung mga alaala at mga bagay na nagawa natin nung nabubuhay pa tayo. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, sana gawin natin yung buhay natin na makahulugan, na may iiwanan tayo magandang alaala at legasiya. Alam mo, ganun man yung nangyari sa kanya, na nawala man siya ng maaga. Pero alam ko, marami sa atin ang namulat sa mga bagay-bagay. At naniniwala din ako na lahat may dahilan. Alam mo, isa sa mga dahilan doon ay yung naging malaking inspirasyon siya sa bawat Pilipino. And even sa mga previous vlogs ko na lagi kong sinasabi na naniniwala ko na feeling ko talaga anghel to, na pinadala lang dito sa lupa, na ganun lang yung magiging mission niya sa buhay, na magiging inspirasyon sa bawat Pilipino. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang dito sa Pilipinas, even outside the country, namamayagpag ang pangalan at istorya ni Bobet. And I'm sure alam na alam niyo yan, na kahit ako, na hindi ko naman siya kaano-ano, I never knew him kahit nung nabubuhay pa siya. Nakilala ko lang siya nung nawala na siya. At na-inspired ako sa buong istorya ng buhay na meron siya. Alam mo, uuwi kaming masaya at fulfilled, na alam namin kahit papano unti-unti nang natutupad yung mga pangarap ni Bobet para sa pamilya niya. Kahit wala na yung nangarap, yung pangarap unti-unti nang natutupad. Alam mo, maraming salamat sa buhay mo, Bobet, sa lahat-lahat ng realization, sa lahat-lahat ng life lessons na itinuro mo sa amin. You may began too soon, but your legacy will continue to live on, pare. Sana patuloy pa rin nating silang ipagdasal, lalo na yung mga pamilya niya na naiwan dito. At syempre, yung justice sana makuha na. Alam mo, hindi pa dito natatapos lahat dahil
dahil yung legacy niya will continue to live on sa mga taong na-inspired niya, sa mga kwento niya. At sana habang buhay nating dadalhin. I'm Steven Ray Carolino, padayon sa imong lakaw. Just a kid with a big dream. Thank you, Bet. Uwi na kami. Hanggang sa muli.